Marami pong datos, mahigit 4,700 magsasaka at mangingisda ang direktang naapektuhan noong nakaraang El Nino dito sa Calabarzon. Kung kaya naman kami ay naririto upang magbigay ng tulong pinansyal at iba pang suporta sa mga naapektuhan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at kasama din po riyan ang kanilang mga pamilya. Minamahal kong mga kababayan, ang mga inisyatibong ito ay sumasailalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Tandaan po natin na kung ang Cavite ay naging tahanan ng ating mga bayani at kalayaan noon, ito rin ang magiging duyan ng pag-asa at pag-unlad ng ating bansa sa hinaharap nating mga panahon. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga narito ngayon. Tinatawagan ko po lahat ng mga narito ngayon. Magtulungan po tayo sa sama-sama nating pagkilos para sa kaunlaran. Isang bagong Pilipinas ang ating makakamtan. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We would like to acknowledge the presence of the DILG's Secretary Benner Abalos, Secretary Rex Gatchalian of DSWD, and Secretary Kiko Laurel of Department of Agriculture. Nagpapasalamat
sa binibigay niyong ayuda sa amin ngayon at ito ay malaking tulong dito sa amin sa kahirapan sa Gentry. Napakalaking tulong dahil siyempre sa hirap ng buhay ngayon, mahal ng bilihin, gasto sa palayan, sa halaman, napakalaking tulong sa amin yon dahil nabigyan kami ng ayuda. At kami nagpapasalamat President Marcos sa malaking biyayang binibigay sa amin, lalo na po dito sa Cavite. Ako'y nagagalak dahil isa ko sa napili sa Cavite, sa Teresa Martires, na para matulungan natin buong Pangulong Marcos sa pagsasaka, lalo-lalo na yung nagdaang calamity sa hindi namin pag-aani. Natutulungan kami ng ating Pangulo at naalala rin kami maliit na magsasaka. Sa epekto ng El Niño sa hirap ay napakahirap kong tutusin dahil tiniis namin yung init at lamig ng pagdidilig at hindi rin makasuporta dahil walang ulan. Sa ulan kami umaasa, inaasahan namin, hindi na tumugon. Kaya ang aming mga halaman, hindi na nakakuha kami ng kita. Walang kita kami noong panahon yun. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mahal na Pangulo at may ganitong pagkakataon na mabigyan pa kami ng pagkakataon na makatulungan pa na makabangon nila ang katulad namin isang magsasaka. Nais ko rin pong ipabahagi ang ilan sa mga inisyatiba ng inyong pamahalaan para sa ikauunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan ng Cavite at ng Rizal. Sa larangan ng infrastruktura, malapit na pong matapos ang ating LRT1 Cavite Extension Project. Ito po ay magbibigay ng kaginhawaan sa ating mga pasahero. Kasalukuyan na rin pong ginagawa ang Cavite-Laguna Expressway, Cavite Segment at South Luzon Expressway Toll Road 4 para maging mabilis at maginhawa ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Ginagawa na rin po natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan ang pagbaha dito sa Cavite. Sa larangan naman po ng agrikultura, naglaan tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan sa Calabarzon na naglalayong isulong at paunlarin ang isang moderno at climate-smart na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Kabilang naman sa mga makakatanggap ng inilaan nating 11 bilyong piso para sa rehiyon ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program o yung 4-piece program para sa mga indigent, pati na kasama ang indigent senior citizen at ang mga individual at pamilyang nahaharap sa krisis. Bukod pa rito, 11 milyong piso ang nilaan sa programang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa o yung PPG ng Department of Trade and Industry na tumutulong sa mga micro, small at medium enterprises. Ito po ay yung mga maliliit po na negosyo na ito ang buhay talaga ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya kailangan po natin tulungan ang mga nakikipagsapalaran at nagtatayo ng kahit na maliliit lamang na negosyo. Ay marami po tayong magagawa para tulungan kayo, para pagandahin ang inyong pamumuhay at kasama na rin dyan ay patitibayin natin ang ating ekonomiya. Sa larangan naman ng edukasyon, naglaan tayo ng 4 bilyong piso para sa pagtayo ng higit 1,000 bagong silid-aralan at halos 200 at 40 milyong piso para sa pagkukumpuni ng halos 400 silid-aralan sa buong rehiyon. Ang Commission on Higher Education o CHED ay naglaan ng 460 milyong piso para sa 20,000 mga scholar sa rehiyon. Para naman sa kalusugan ng mga tiga Region 4, naglaan tayo ng pondong nakakahalaga ng 1 bilyon at 600 milyong piso para sa mga pasilidad pangkalusugan sa rehiyon sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Nariyan din po ang mahigit 250 milyong piso para sa pagpapatayo ng Northern Tagalog Regional Hospital sa Rodriguez, Rizal. Minamahal kong mga kababayan, ang mga inisyatibong ito
ay sumasailalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Tandaan po natin na kung ang Cavite ay naging tahanan ng ating mga bayani at kalayaan noon, ito rin ang magiging duyan ng pag-asa at pag-unlad ng ating bansa sa hinaharap nating mga panahon. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga narito ngayon. Tinatawagan ko po lahat ng mga narito ngayon. Magtulungan po tayo sa sama-sama nating pagkilos para sa kaunlaran. Isang bagong Pilipinas ang ating makakamtan. Ito po ay ating pinapangarap para pagandahin ang buhay ng Pilipino at para pagandahin ang Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya dito sa lalawigan ng Cavite at sa Rizal. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago,